Happy birthday, Lola! Nagpapasalamat kami na naabot niyo po yung 80 years na edad po na nakakausap pa po namin kayo, na nakakalakad pa po kayo, malakas pa po, at nakakatuhan pa po namin. Lola, ang hindi ko talaga makakalimutan sa inyo ay yung peanut butter nyo. Kahit mapaskipi man yan, o Lady's Choice, o ibang brand pa yan. Basta sa akin, number 1 pa talaga yung peanut butter nyo. Si Lola, siya yung isa sa mga magagaling na negosyante na kilala ko sa buong buhay ko. Na napakagaling dumiskarte. Kahit laki siya sa hirap, natagoy niya yung sarili niya, natagoy niya yung pamilya niya. Nasapartayan niya pa rin yung mga kapatid niya, nagsakripisyo siya, at talagang nagpursige siya para mapag-aral niya yung mga anak niya hanggang sa mapagtapos niya ito sa pag-aaral. Lola, thank you again sa lahat ng nabigay niyo sa amin, and sana ma-enjoy niyo yung gabi na ito. And again, happy 80th birthday. We love you po. Happy 80th birthday po, Lola. Sana po mag-enjoy po kayo sa araw na to at na-surprise po talaga namin kayo. Nawa po itong araw na to ay maging memorable sa inyo. Unang-una po sa lahat, nagkakasalamat po kami sa Panginoon dahil hanggang ngayon, kayo po yung malakas pa, napapagluto niya pa po kami, nakakausap pa po namin kayo, nakakapaglinis pa po kayo ng bahay, at nakakapaglingkod pa rin po kayo sa Panginoon. Ang mga bagay na natutunan ko po kay Lola ay ang paglilinis ng bahay. Tinuruan niya po kami kung paano maglaban ng tama hanggang sa pagsampay. Tinuruan niya po kami kung paano yung tamang pagbubalis at pagbubunot. Tinuruan niyo po kami kung paano maging masinop sa pera at magpahalaga sa pera. Pinakita niya po sa amin ang pagiging isang mabuting anak, masunuring anak, mapagbigay na kapatid, at isang mabuting kaibigan sa lahat. Ang mga bagay na hindi ko po malilimutan sa lola ko, yung mga istorya pong kinukwento niya sa amin nung bata pa po siya, yung po mga paghihirap niya, yung po mga pagpupursige at pagtsatsaga niya, yung po hindi po siya nakapag-aral, pero po pinapatuloy niya po yung pangarap niya hanggang sa umalwan po yung buhay niya. Napakagaling na ehemplo, napakahusay na babae si Lola para sa akin. Hindi ko malilimutan kay Lola yung mga kwentong ibinahagi niya sa amin, sinong bata pa po sila, yung mga paghihirap na dinanas nila, yung pong mga pupursiging ginawa niya, yung pong hindi po siya nakapag-aral, pero po nagpursige po siya, at ipinagpatuloy po yung pangarap niyang makaahon at magguminhawa yung buhay nila. Nagpapasalamat po ako dahil nakilala niya ang Panginoon at siya'y naligtas. Nagpapasalamat din po ako sa mahusay at mabuting pagpapalaki niya sa aking magulang at sa aking mga tita at tito. Kitang-kita po yung mga values na itinuro ng aking lola na hanggang ngayon ay bit-bit nila at sa amin din po ay naipasa. Ang hindi ko po makakalimutan kay Lola, yung pong pagluluto niya. Si Lola po napakahilig niyang magluto at para sa akin, isa siya sa mga paborito kong magluluto. Yung pong mga apo niya, alam po niya lahat ng paboritong pagkain. Ako po, alam po niya, paborito ko po yung niluyahang peras, yung pong shells ng liliit. Yung simpleng ulam na yon, pag po si Lola yung nagluto, kaya ko pong ubusin yung isang kalderong punong-puno ng peras. Kasi po alam po niya, favorite ko yon. Kaya po pinagluluto niya po ako pag po dumadalaw kami doon. Actually nga po, pag po dumadalaw kami doon, dapat nakain kami. Kahit busog kami, papagluto niya pa rin po kami. O kaya ipapagbaon niya po kami. Ganun po siya ka-concern and ka-sweet sa amin. Lola, once again, happy 80th birthday. And sana po, humaba pa po ang buhay nyo. Alam ko pong kayo po yung naging mabuting anak at gagantipalaan po kayo ng Panginoon ng napakahabang buhay. Sana po,
mag-enjoy lang kayo sa araw na to. Kalimutan niyo muna yung mga problema niyo. And we love you. Happy birthday, Lola! Ayun. Tinanong po kami mga apo ko na daw yung mga naaalala namin tungkol sa inyo. Ako po, madami po talaga ako naaalala tungkol sa inyo kasi sa inyo po ako lumaki. Sa inyo ko natutunan halos lahat ng bagay mula sa paglilinis, yung mga prinsipyo sa buhay, lalo na yung matatalinhaga ng pananalita. Ayun po. Pero hindi ko po talaga makakalimutan yung mga bagay na ginawa niyo sa amin ni Trisha nung maliit pa kami. Yung maliit na planggana, may maliit na daspan, may maliit na walis, may po. Tsaka yung orange na kumot kasi yun yung bagay na hanggang ngayon nasa akin pa na nagagamit ko pa kahit maliit na po siya. Yun. Tsaka yung pong kalumpit na lagi niyo iniluluto para sa akin dahil alam niyo pong paborito ko yun. Lagi niya ako pinagluluto nun, inihahanap niya ako sa palengke kahit na nananakit pa yung dila ko kakakain nun. Paborito ko pa rin yan hanggang ngayon simula nung elementary ako. Ayun, si Lola yung tao na napaka-maalalahanin. Yun dun ko siya na-appreciate na pag alam niya gusto ng anak niya, gusto ng apo niya, isang pagkain, isang bagay, tinatabi niya talaga yun. Para sa kanya lang yun. Ayun, sana Lola na surprise kayo sa aming handa sa inyo. Ito po ay matagal na pinaghandaan, ilang buwan po. Papasalamat po ako sa inyong katatagan po, katatagan ng loob, kasipagan at pagmamahal sa amin kahit po kami madami pong pagkukulang din at pagkakamali. Pinapanalangin ko po na sana humabago po ang inyong buhay para po mas madami po kayong matulungan na tao. Kayo po naging aming sandigan sa lahat ng aspeto ng buhay, mapa-emotional, financial po. Kayo po ang isang napakalaking blessing sa amin, hindi lang sa amin, kundi sa mga tao din na naandito. Sana po i-enjoy nyo ang gabi nito. Sana matuwa po talaga kayo sa aming mga inihanda. Yun lamang po, happy 80th birthday ulit, Lola! We love you! Hi Lola, kamusta po kayo dyan? So I guess sa akin, ang nagpapaalala, nagre-remind para sa akin kay Lola is pag nakikita ako ng makintab na sahig na kahoy, kasi naalala ko sa Calawag, laging ang ganda at ang linis ng sahig doon. So every time na nakikita ko yun, may makita ko sa ibang bahay, naalala ko lagi si Lola yung sa bunot. Lagi siyang masipag pagdating sa doon. And just naalala ko yung kanyang kasipagan sa paglinis. Nakita ko lagi kay Ma. Kasi na nakukuha yun, talagang grabe talaga sa paglinis. So, just nakikita ko lang yung hardworking attitude niya. Very diligent, lalo na pagdating sa cleanliness. So, yeah. It's something that reminds me. Hindi, okay, just okay lang po. Seryoso, okay. Okay, magandang gabi po. Sir. Okay. Yeah. Ay, natandaan ko kay Lola Suping. Madami yan! Happy birthday po, Lola. Kami mga apo niyo po, tinanong po kami kung anong nagpapaala-ala sa amin tungkol sa inyo po. Sa akin ay dalawang bagay. Una po, walis po para kay Lola. Kasi lagi ko po siya nakikita ang ginagawa niya ay nagwawalis po lagi. Sobrang sipag ni Lola, kahit nagre-relax po kami, nanonood po ng TV, lagi talagang nalilinis po si Lola Suping. Yun natatandaan ko po. At yung suot niya pong mahaba, ano po yung mahaba ang suot niya po? Duster. Duster. Kaya nga si Lola Suping nagda-dust po siya ng bahay. At suot niya duster. Talagang si Lola Suping ay
maglinis sa tao, masipag po. Yun po, dala, pag may naglinis, si mama po, naglilinis, natatandaan ko po si Lola Suping. At siguro gusto ko lang din po sabihin, nagpapasalamat po ako, kami, lahat po sa inyo. Kasi alam namin po, dahil sa paglaki niyo po, tsaka turo niyo po kay mama, at meron po kaming masipag, sobrang ganda. Maganda at napagmamahal na nanay. Kasi alam namin po, lahat ng pinakamaganda kay mama galing po sa inyo. Sa inyo po. At alam namin po yung pinagkahirap niyo po. Gusto namin malaman niyo po na lahat ng pinagkahirap niyo po sa paglaki po kay nanay, hindi po nasayang po. At alam namin po na sa totoo lang na po kami ay yung magandang nanay po na masipag, nagpapamahal, nagpapalo pag kailangan po. Hindi po kayo talaga makakahanap yung dito po sa Canada, konting-konti lang po. At alam namin po na fortunate po kami at na meron kami nanay po. At yun lang po, galing po sa inyo at nagpapasalamat lang po. Hi, good evening po. Happy birthday, Lola. Happy 80th birthday. Okay, so we were asked what one thing that reminded of us of Lola, and what reminded me of Lola was the duster. I know Kuya already mentioned that, but that's the only thing I really remember of her. I always saw her wearing it, and I always saw her cleaning, and so it just reminds me of how diligent and hardworking she is to always keep things neat and tidy. Happy birthday po! Hi, Lola! Ayan. Maligayang ika-80 kaarawan sa napakaganda, napakamapagmahal at napakamabait kong Lola. Bonding moments with Lola Suping. Naku, napakarami po kami ni Apple dahil kami pong dalawa ay lumaking magkasama sa bahay ni Lola sa Calawag. Kung ang ibang bata po ay merong mga lola na dinadala sila sa palengke at bumibili ng mga laruan upang mapasaya sila. Kami naman po ni Apple ay meron kaming 101 kung paano mabuhay with Lola Suping. O diba? Napakasaya at napakaganda ng aming natututunan sa araw-araw. Maglaba. Ito ay isa sa mga natutunan namin kasama si Lola. Magang-maga pa lang, kaming dalawa ni Apple ay magkasunod na. Sinusundan namin si Lola para kaming mga minions, mga bibe na sunod na sunod kay Lola. Tapos si Lola kasi mahilig siyang bigyan kami ng maliliit na bagay, personalized na bagay. Tig-isa kami lagi ni Apple. Katulad ng maliit na batsa, tsaka maliit na pambugbog. Tapos sa Calawag, meron po kaming hagdanan mula sa taas papunta sa labahan. Sunod-sunod po kami lagi doon. Tapos nagbobomba kami, ayan, naglalaba kami. Ang pinaka mahiwagang tanong namin kay Lola tuwing naglalaba ay paano po ba maglaba ng natunog, Lola? Ayan, na kasi sa amin dalawa ni Apple, para yung magic. Parang ang expert mo na kapag tumutunog yung nilalabhan mo. Hindi lang po yun, natutunan din po namin kay Lola kung paano mamalengke. Maaga pa lang po, tuwing Tiangge, gising na po kaming tatlo ni na Lola. Meron po ako at saka si Apple na hawak na basket o kaya maliit na bayong. Sinusuyod po namin ang buong palengke. May mga suki rin po kami doon, kaya kilala na kami ni Apple doon tuwing napunta po kami. Ang buong Sibol po ay nalilibot namin tuwing may Tiangge. Siguro ito rin po yung isa sa mga bagay kung bakit lumaki kami ni Apple ng hindi maarte, kasi po nasanay po kami sa mga gantong lugar. At nagpapasalamat po kami kay Lola, hindi dahil sa kanya, hindi po kami kung ano man kami ngayon. But wait, there's more! Kaming dalawa po ni Apple ay napadpad naman sa lupain ni Lola sa Tinigiban. Dahil po marami doong alagang hayop si Lola. Tuwing po magpapahiro siya o kaya may aanak na baka o magpapaiwi, ay kasama po kaming dalawa ni Apple noon. Gayon din po sa kalaparan ng kanyang kabukiran. Ginagawa naman po namin doon ay magsiga ng mga palapa. At gumawa ng abono na dinadala pa po namin sa Calawag. At ginagawa po namin pataba sa mga halaman sa may terrace sa Calawag. Isa sa mga pinakamahalagang natutunan namin kay Lola Suping ay kung paano humawak ng pera, kung paano kumita ng pera sa maayos at malinis na paraan.
Kaming dalawa po ni Apple ay sinanay na ni Lola kung paano kumita ng pera sa maliliit niyang paraan, katulad po ng pagbebenta ng putas na galing po sa tinidibaan. Dati po meron kaming grocery store sa Calawag. Sa baba po nun, tuwing alas 8 ng umaga, kami ni Apple ay nakaligo na puting-puti dahil sa dami ng pulbo at nagdakapwesto na po kami. Meron po kaming maliit na belt bag, meron po kaming maliit na timbangan, plastic at bilaang punong-puno ng saging manyan o sinturis. Ayan po. Meron pa nga pong isang pagkakataon na dumaan po yung kaibigan ni Lola. Ako po yung nakapwesto dun sa may bilao. Tapos inalok po siya ni Lola kasi nagwawalis po nun si Lola. Nakita niya na tinatanong po ako nung kaibigan niya. Sabi niya dun sa kaibigan niya, sige kumuha ka na. Ako na ang bahala sa'yo. Ganyan. Tapos, pag alis po nung bisita ni Lola, sinisingil ko si Lola kahit na alam ko pong sa kanya yung tinda ko at sa kanya rin po yung pwesto namin. At ang usapan pa po namin nun ay hati kami sa tubo. Di ba po? Mata pa lang po kami. Pinag-aaralan na po namin yan. Lola, hindi ko man po madalas sabihin, pero mahal na mahal ko po kayo at tinatandaan ko po lahat ng mga sinasabi nyo, lahat ng mga salawikain nyo, bagaman minsan malalim, alam ko na isang parte ng buhay ko, maiintindihan ko po yun. Maraming salamat po sa pagsuporta, sa paggabay, at sa pagmamahal na ibinigay nyo sa amin. Hindi po kami makakarating kung nasan man po kami ngayon kung hindi dahil sa inyo. Lalong-lalo na po ako. Maraming salamat po at maligayang ika-80 kaarawan. I-enjoy nyo po tong gabing to para sa inyo po talaga to.